hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Purihin ang Diyos, 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 purihin ang Diyos. Ang buhay ng tao'y tunay na makulay, may lungkot at saya na nadarama, ngunit ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay pagkat kasama si Kristo. Di mo na kailangan maghirap sa hanap buhay, kaya kang gigising gabing-gabi humimlay, pagkat gabi pa lang ay handa na ang iyong pangangailangan, pagkat mahal ka ni Kristo.
ay masayang tunay, pagkat kasama si Kristo. Sama-sama tayo magbigay ng papuri kay Jesus, ating ipahayag ang kanyang ginawa sa ating buhay. Buhay na pinagpala, ganap ang iyong buhay. Sama-sama tayo magbigay ng papuri kay Jesus, ating ipahayag ang kanyang ginawa sa ating buhay. Buhay na pinagpala, ganap ang iyong buhay kay Kristo. Purihin ang Diyos, 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 purihin ang Diyos. Good morning, Jesus! Morning. Good morning, Jesus. Thank you, Lord. Magandang Thursday ng umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At maraming salamat kay Lord for this brand new day. Ang dala ay brand new hope and brand new blessings. Dahil ang pagpapala ng Diyos ay bago. Tuwing umaga, ito ay bago. Thank you, Lord. At maraming salamat kay Lord dahil bumalik na po ang aking boses. Pero, bawal pa rin masyadong magsalita sa araw na ito. Ano sabi dun sa Laia? Ay, andyan na yung sister sa Good Morning Jesus, yung anong sabi niya? Laging naimik. Kayo ba'y laging naimik? O kayo'y... Tahimik. Ang mga laging umiimik para kay Lord ay, anong tawag doon? Mainam na we declare the glory of God in our life every day. Ano ha, mga kapatid? Glory to God. Amen. Prayer mo. Let us pray. Hallelujah again, Lord. Maraming salamat po sa paniwagong umaga. Katulad sa Malakay 1:11, from the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Kaya mga kapatid, itong umaga na to ay papurit pasasalamat palagi ang nasa puso natin at para magbigay ng luwalhati sa ating Panginoon Diyos. Mangunguna po kayo sa aming Good Morning Jesus ngayong umaga. The anointing, the experiences will bring glory to your name and edification sa body of believers. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Saan na tayo? Sa DOTD. Sige. Sa Bagong series. Yes. Ang ating series ngayon hanggang Sabado ay matatagpuan natin sa Romans 14 dito sa verse 17. At ang approach natin dito sa ating pag-aaral hanggang Sabado ay hermeneutics approach. Pag sinabi nating hermeneutics approach sa Bible, parang di ba yung word kagabi na Hebrew word sa study is to seek with care. So, ang hermeneutics ay we bridge the mind of the writers and our mind
in the knowledge of the Word of God at kinukuha natin yung mga context of the passage prior and after the verse that is being shared to us, yung text. So yun ang ibig sabihin ng hermeneutics. Yung verse na ating pag-uusapan ay magbibigay ng kahulugan dun sa mga naunang talata o mga talata o kabanata o yung pagkatapos ng text, yung sumunod na mga talata at humantong marahil sa kabanata ang meaning noong text. Yan ang ibig sabihin ng hermeneutics approach. So, basahin ko na sa atin itong Romans 14:17. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Thank you, Lord, sa ating verse of the day. Ang pag-uusapan natin today is about the kingdom of God tsaka righteousness. Then tomorrow, the joy, and sa Sabado, the peace tomorrow, at sa Sabado, the joy. Today, pag-usapan natin yung righteousness. But before that, itong chapter 14, itong ang sabi ko sa inyong hermeneutics approach, it is about the law of liberty and the law of love. Ayun, So yan yung context nung chapter 14 na kinuha natin yung text na meron tayong hermeneutics approach. Okay? It is about the law of liberty and the law of love. Yan yung context ng ating pag-aaralan. Dito, pag pinag-usapan natin ng Kingdom of God, meron muna akong gustong pabasa kay Sister Ria. Pwede ba sa Matthew 3:2 ba yan? Tingnan natin nga. So dito, yung Kingdom of God, mga kapatid, as Paul shared to us the written word of God, it is about the reign, not the realm. Okay, Mahalaga yon. So, ano yung pagkakaiba So, yung pagkakagamit ng Kingdom of God dito, it is about the reign. R-E-I-G-N. It is not the realm. The realm is the kingdom, meaning to say, yung nasasakupan ng king o ang ating King of Kings, ang ating Panginoon Diyos. Pero ang pagkakagamit dito ni Paul, it is about the reign, not the realm. Sige nga, babe. Matthew 3:2, and saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Okay. Parang pakiulit nga, mga babe. And saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Okay. So, kinuha ko itong supporting verse, kaya hermeneutics, So, meron siyang pagpapalawak ng kaalaman tungkol dito sa pagkakagamit ng Kingdom of God, okay? Kaya ako nasabing it is not the, not the realm. Pag sinabing reign, and it speaks about yung ating inner being on how we live in the kingdom of God. It is the real you, the real Christian, must manifest itong mga attributes or character in the kingdom of God. So, yun ngang righteousness, peace, and joy. So, it must be lived in the kingdom of God. Pag sinabi nating rule and reign
ang pagkakagamit ng kingdom of God dito, not the realm, ang maaaring maitanong ko sa atin, si Kristo ba ang naghahari, Rene? Si Kristo ba ang naghahari sa buhay mo? Si Kristo ba ang nagro-rule, meaning to say, siya ba ang namamahala sa buhay mo? So, itong kingdom of God, as Christians, si Lord ang maghahari sa atin, si Lord ang mangangasiwa sa atin, rule and reign in our lives. Una na nga itong righteousness. So, ikaw ba'y namumuhay sa righteousness that was imputed to you, to us? Ito'y matatagpuan natin. Pakibasa nga, Beb. Alam niyo, mahalaga yun sa 2 Corintos 5:21. Ano ba ang ibig sabihin ng imputed? Ang ibig sabihin ng imputed ay, sige nga, 2 Corinthians 5:21. Kasi on our own, wala naman, no one is righteous. All have sinned before God. Kaya kinakailangan natin ang righteousness of God na imputed sa atin dahil sa pagkamatay ni Kristo. For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Ayan. So, on our own, yun nga ang nakikita kong malaking problema sa society. Yung paggawa ng righteousness. Because righteousness exalts a nation. Tayo na mga Kristiyano, supposed to be, tayo ang magiging ehemplo ng katwiran ng Diyos na imputed sa atin. Yung salitang imputed, it is attributed lang sa atin. It is considered lang. Meaning to say, ng imputed, impute, pag-aralan nyo maigi rin, tignan nyo yung kanyang kahulugan. Kasi itong impute, ito yung charge to another person, the fault. Supposed to be tayo may kasalanan, so tayo ang at fault. But because of God's loving kindness to us as Christian, and it is available also to all who will believe in our Lord Jesus Christ and accept Him as their personal Lord and Savior. Hindi naman to exclusive. Namatay siya sa lahat. So, ang responsibility natin naman is to respond to what God has done sa atin dito sa sanlibutan na na-charge na yung ating kasalanan at ipinatong na paratang sa ating Panginoong Hesukristo para pag tinignan tayo ng ating Ama sa Langit, makikita niya yung tumubos sa ating kasalanan and we become righteous. At yan naman ay nakalagay sa Roma 5:1. Pakibasa naman. So, mahalaga to na maintindihan natin. Kaya nga yung study, meaning to say, to seek with care. For us, yung knowledge ngayon will give us a grace and conviction for us to obey the will of God. So righteousness is doing the will of God. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sige, diretso mga anak. Through whom also we have access by faith into this grace, in which we stand and rejoice in the hope of the glory of God. Just imagine yung pangako doon. So we are put right with God because we are justified dahil sa ating pananampalataya doon sa nagawang ni Kristo na siya ang naging righteousness natin and it was imputed to us. So we will rejoice, supposed to be. So again, itong the kingdom of God is not meat nor drink but righteousness. So dito sa pangyayaring ito,
paano mo ba dun sa kapanahunan nila? So kapag ikaw ay gagawa ng kalooban ng Diyos, being righteous before the eyes of the Lord, every day, halimbawa, nagbukas ka ng Bible, parang nakita ko kay Beb ngayon yung word mo, it is about discipline in the church. Tama ba ako? Would you like to share? Hindi masyado. Okay. So, halimbawa, binigyan ka ng word na tungkol sa discipline in the church. So, meaning to say, titignan mo kung yung life mo ay in order, in accordance doon sa kinapapalooban mong mga kapananampalataya. And discipline means also considered, ano ba yan? Hindi naman punishment an admonition. So, pag may nabasa ka, so which is the Word of God, tutuparin mo. Kasi ang righteousness is doing the will of God. Naalala nyo nung nakaraang araw, yung the kingdom of God, yung it must be hallowed, respected, and obeyed, and being loyal. Naalala nyo dun sa instruction na prayer ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples. It speaks about the kingdom of God na tayo'y nakapailalim. So, doing righteousness. Hindi lamang ito yung nabanggit ko positionally wise sa Romans 5:1 na nabanggit nga ni Pastor Oying kagabi, yung being right with God, put right with God, yun yung ating position. And ang tawag sa doctrine na yan ay justification. So, being righteous, our position. So, it was done by our Lord Jesus Christ and it was imputed to all Christians. And that knowledge will bring us to a joy that is not dependent on circumstances because of such position with our God. And that is being righteous. The problem lies in doing righteousness. So, hindi lamang tayo positionally justified and doing righteousness, as Pastor Oying shared last night, is sanctification. And that sanctification was our lesson last week. That is growing in holiness to your faith, knowledge, and knowledge, goodness, then self-control, perseverance, then godliness, brotherly love, then love. And that is the doing righteousness. So imagine the Lord has progressed us in our studies step by step now, doing righteousness. Dito sa ating text na the law of liberty and the law of love, basahin nyo simula 1 hanggang matapos itong kabanatang ito. Meron kasing mga pangyayari rito. So, tingnan natin kung ano yung maipapractice natin dito. Dito sa 13 hanggang 14, so, tayo maging sa doing righteousness. So, una, huwag tayong maging stumbling block sa fellow believers. Ayan. Be a building block. It can be done. Dahil kasi, pagka ikatitisod ng iyong mga kapatiran, huwag na. Kasi meron namang mga mahihina, katulad dito sa 14, kasi nakatingin sila doon sa pleasure of the kingdom of God. Ang itinuwid dito ni San Pablo is the believer's concern. The believer's concern in the kingdom of God. Kasi may mga mahihina. So maging building block tayo. Yan yung sa 13-14. At yung law of love, act in love, not hurting, wounding, or ruining the weak in faith. So, kung ikaw man ay strong in faith,
at stable by God's grace. Yung mga kapatiran na mahihina pa ay ikaw ang maging saklay ka. Medyo, pag naging saklay ka, ikaw ang dadaganan. So, o maging taga-akay ka. So yun, act in love. And that is being righteousness. At dito sa 16, merong magandang paalala. Do not allow what you considered good to be spoken of as evil. Ayan. So, let not your good deeds be evil spoken. So, tayo rin, wala naman nagnanasang gumawa ng evil kapag ikaw ay nasa Panginoon Diyos na. So, by God's grace, yung ating mga, ang merong na sample dyan ng mami nung araw, di ba, ang mga workers by twos, there are times na isa lang at ang, siyempre, ang magiging ating justification, kasama ko naman si Lord, so dalawa pa rin. But anyway, laging sinasabi ng mami, halimbawa, isang brother, so nagmamaneho, ang isasakay mo dun sa harapan mo, yung misis mo. Para, kasi pagka ikaw yung nagmamaneho, lalaki, tapos ang sasakay dun sa harapan, yung misis mo nasa likod, halimbawa, tapos ibang, yung, halimbawa, sister o ano, o kaya, so, pagka, wala ko namang ibig sabihin, pagka, ay, naku, si Kwan, may kasamang ganito. Minsan, wala lang sa iyo yun, dahil, halimbawa, nagmamaneho ka, nakita mo si sister. Sister, sakay na, ihahatid kita. O ang gawin mo, paupuin mo doon sa likod. Ha? So, maraming mga bagay na para hindi yung ating good deeds. Ano? Minsan, wala ka namang ibig sabihin. Pero kung ang mga nakakakita ay merong kagad pagpasya sa kanyang isip, at sa kanyang puso na nabuo, lalo na kung merong mga lamat na relasyon, ang mawiwika niyan ay hindi niya na namamalayan. At sa kanya rin naman, wala siyang ibig sabihin. Ngayon, kung meron kang laman, ang masasabi mo nga ay iba. So, being righteous is also, yun na nga, ating titignan ng ating mga kilos at gawa na nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Isa na lang, dito sa, dalawa pa pala, dito sa 17 hanggang 18, we must, doing righteousness is serving Christ and serving the kingdom of God. It seems simple na serve Christ and serve the kingdom of God. So, there are times na we are serving ourselves in the kingdom of God for our personal gain. How about having a motivation that is proper and right, which is love to serve the Lord and love to serve the kingdom of God? Because there are so many motivating factors na sometimes it will not draw us away, but we have to fine-tune our service with the Lord. The only motivation is because we love Christ in our service and we love to serve in the kingdom of God. So, those are the two things that matters most. And finally, dito sa 19, sa doing righteousness is we are to pursue things that will bring kapayapaan and that will bring mutual edification. Very important yan. And that is doing righteousness. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Lord. Ayan mga kapatid, ang unang araw po nung ating 3-day series lang naman ito. So, ang napag-usapan na po natin ngayon ay yung righteousness, which outlines our relationship with God. Yung tayo ay na-forgive sa ating mga kasalanan and we have been placed into a right relationship with God. Yung sinasabi nga ni Pastor na imputed.
At it enables us, yung imputed righteousness na yun, enables us to live a righteous life. Kaya, thank you, Lord. Nawawala. Amen. Ayan. Hallelujah. So, bukas, abangan nyo naman po yung peace. May kanta nga dito, di ba, Beb? Let the peace of Hindi. Christ. Ano? Yung righteousness. Sige. Righteousness, peace, and joy. Righteousness, peace, and joy. Righteousness, peace, and joy. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, and joy. Righteousness, peace, and joy. Righteousness, peace, and joy. That's the kingdom of God. Only the pure in heart will see the face of the Lord. Stay close to Him. Stay close to Him and do His will. Uy? Inaabangan lagi yung dulo eh. Ayan, okay. Parang gusto sumama ng mga nagbaback up. Ano? Bawal madami. Laging may nag-audition. The necessary na mga kasama namin, lahat kasi may mga function. Kaya kapag nasama namin si Arnold, bukod sa technical, siya pang tagaluto. Masarap magluto si Arnold, lalo na pag umaga. Tutunog yung kanyang cellphone ng alas 4. Kaya pagka inabot kayo ng gabi sa recording, ang sabi, pag tumunog yung hindi ka nakasama. Hindi, all around. At yung mga iba naman, siyempre, andyan Sister Jam sa technical. Ako naman ay, ako yung voice command. Sabi ni Kuya Nandeng, voice command daw. Hallelujah. Ayan. Today is your birthday, mga kapatid. Marami-rami ang mga may birthday ngayon Ngayong araw na ito ay kaarawan pala ng ating kapatid na si Sister Jackie Cosme. Sister Jackie, happy birthday! Ayos na ba yung opera niya sa Catarata? Ayos na. Ayos na. Oo. Si Brother Obet kaya na opera na? Negative daw yung kanyang Swab result. kaya. Swab. Pagka negative ang swab test, diretso na ng operasyon. Oo. Okay. Hallelujah. Tapos, Sister Joy D. Ricafort. Happy birthday, Sister Joy D. Birthday din ngayon ni Sister Perla sa Busap. At si Gabgab na apo ni Minister Mario Garcia. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy birthday! Jam, kantahan na natin sila. Si Happy birthday, Happy mga birthday! kapatid! Siya nga po pala, isama natin sa panalangin natin yung swab test din ngayon ni Brother Bong. Pagka... Ang bilis niyo talaga no? Kaka-text lang niya ngayon, uulitin daw yung swab test. gusto talaga sumama, no? Kasi daw, naniniguro daw yung hospital. So kahit na sinwab test na siya kahapon, at negative naman po, bago daw po siya isa lang ulit ngayon, kailangan uulitin daw. Wala namang bayad yan. Protocol yata yun. Kasi
pwede ka daw i-swab test ngayong umaga, tas mamayang gabi, magpa-positive ka. So, kaya siguro naniniguro kasi pwede daw pala yung ganun, na nag-negative ka dahil nung umaga ka nagpa-swab, tas mamayang gabi, pwede ka rin mag-positive. So, si Lord naman ang in full control sa sitwasyon ni Brother Bong at alam niya na yon. Speaking of Brother Bong, mga kapatid, ganito po ang gawin natin. Kasi yung kahapon po, nag-post po ako, hindi ba? Doon po sa, wag po kayong tatanggap ng mga second friend requests ng mga friends nyo na before. Except po kung i-text nila kayo or tawagan kayo mismo na sasabihin niya na nagpalit ako ng account ha, i-accept mo yung pangalawang friend request ko. Ang nangyayari po kasi, pag alam mo na friends na kayo before, tas may dumating ulit na friend request, malamang po ay hacker yon. So, ang nangyari, na-click ni Brother Bong. Si Bong pala yun. Oo, yung friend request ni Minister Ernie. Tapos, ang sabi niya, nanghihiram siya ng pera kay Bong, kailangan lang niya to save PJ. Si Brother Bong, nagbigay agad. Yun, hindi na nakakuha. Sasabi ko naman din kay Bong, hayaan mo na, wag mo nang isipin yun. Wala ka nang magagawa doon. In fairness naman sa'yo, sabi ko, kahit na ikaw mismo ay nangangailangan ng tulong, hindi ka nagdalawang isip dahil si Brother Ernie, ang akala niya, ang kausap niya. So, nag-send po siya talaga ng help. Sabi ko nga sa kanya, hayaan mo na, wag mo nang isipin yun at yung manloloko yung tao Sabi ko, ikaw naman, talagang makita naman sa'yo na handa ka talagang tumulong. Kahit na ikaw mismo nangangailangan ng tulong. Pero mga kapatid, mag-ingat po kayo, ha? Hindi po lahat ng mga nagme-message po ay totoo po yun. Kaya, be careful. What you can do is, kung may phone number kayo, o kaya, sasabihin mo pala, pag tama naman yung advice nila, pag may nag-message sa'yo sa messenger ng ganon, sasabihin mo, tayo? Anong tawag doon? Video call tayo. Ayun. Ayun pala. Para malaman mo na siya talaga yon. Video call, ha? Huwag kayong papayag ng call lang. Kailangan makita mo na siya talaga yon. Basta pag nangihingi ng pera, medyo na yun, ha? Yun. Discern natin. Ayan. At, thank you Lord po pala nung isang araw kay na Sister Regina ng Santa Quiteria. Ay, grabe yung blessing nila. No? Pandemic yung nakaka-amaze nakaka-amaze na yun. Oo, yung mga members natin. Ilan na po yung mga nagpa-pray ng bagong sasakyan. Yung isa, merong nilabas na traktora pa nga tapos ngayon, bagong bahay. Sabi nga ni Sister bahay. Goring, nakakahiyaman. Kasi minsan parang na ipagmamalaki. Hindi naman po. Sabi nga ni Sister Goring, ang totoo nga, nagtataka rin sila kung kailan ganito nga, sabi nga niya, yung mga anak ng Diyos, ay, glory to God, walang tatangos ang ilong, tataas ang kilay. Kasi special tayo sa Elohim. At siya'y mighty creator na ready na pag-cry natin ng Abba, Father. Pag-pray natin ng the Lord of Hosts. Ayan. Amen. Andyan lagi ang helping hand ng ating Elohim. Amen. Aba, good morning, Sister Irma. Falag-e. Oo, Sister Irma, kamusta po kayo? Thank you, Lord naman po at nakasama namin kayo ngayong umaga. Sa prayer meeting natin yan nung unang panahon, House of Investment. Kasama si Sister Louie. Banawa. Sister Ellen ba dati? Hindi. Ha? Ellen? Mendoza. Tsaka si Pastor Rene, dyan din ba? Angeles? Hindi.
Hindi naman, dumami na yung nasa isip ko. Matagal ako na-assign dyan nung dalaga ako sa House of Investment. Ayan. Oo. Thank you, Lord, mga kapatid. Okay, maliwanag na po tayo doon kay Brother Bong. Ngayon naman po ang ating memory verse of the week. Ito po ay isang awitin na makikita natin sa Psalm 145:18. Tama. Psalm 145:18. The Lord is near to those who call upon His name. He hears and listens to every cry. The Lord reaches down from heaven and leaves everyone who calls upon the name of the Lord. Yan, mga hitback din yan. Mga awitin natin na unang panahon. Sa mga kapatid, reminder again sa Monday na po ang start ng ating 1 week, one whole week of celebration ng ating 39th year anniversary. Mga kapatid, excited po kami dito kasi sana ma-excite din kayo kasi ang gaganda po ng mga pinrepair ng ating mga kapatiran from other areas. Sa news. Kasi hindi naman po lahat ay pwedeng mag-preach. Hindi naman lahat ay pwedeng mag-support. Hindi pwedeng lahat ay... So, kanya-kanya po tayo sa body of Christ. Pero, ang maganda dito... kung ano ang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos na gift, kailangan gagamitin mo kay Lord ito. Walang yung nakakahiya. Yung mga nakakahiya-hiyang ganun. Meron ako yung mga nakatingin lang kasi sa sarili. Pero pag in-offer kay Lord, ito maganda. Na-amaze ako dun sa sa contribution nung nasugbo. Oo, tama na. Baka Tsaka mamaya mo eh. Oo, surprise yun, bebe. Surprise yun, wag mo nang banggitin. Abangan niyo po, mga kapatid, Kasi kung na-amaze nga si Pastor, ay nakakatuwa naman po talaga. At ito po ay binigyan talaga ng panahon, mga kapatid. Hindi naman po porke, yun lang? Naku, lalo na sa mga senior, yung maliit na yun lang na yun, ilang oras yun, inaayos yun. Mga kapatid, kaya effort talaga po ito, all for the glory of God. Amen. Kaya, thank you Lord po sa lahat ng mga nag-participate. At abangan niyo po yan, mga kapatid. Start na tayo ng Monday. And now, dako na po tayo sa ating Song of the Month. Na napili naman ng ating kapatid. Alam mo ba kung sino to? Ito si Elvis version of Leon Guerrero. Oo, alam nyo, para mapaganito si brother doon. Ay, sinabi mo kagad, papahulaan ko sana kung sino si Elvis of East. Grabe po yung, thank you Lord, brother Don, sa effort po talaga na pinut nyo rito sa inyong love offering na ito. At alam ko, nalugod ang Diyos. Kaya, wag na nating patagalin. Panoorin po natin ang ating kapatid na si Brother Don ng Monteverde Prayer Group. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig
Nirinig niya ako sa dalangin ko't higit. Ako'y kanyang dinirinig, tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Kat siya ay mabuti, di marunong pabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin ko't dalangin mo, nililig niya. Ako ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't higit. Ako'y kanyang dinirinig, tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Pagkat siya ay mabuti, di marunong pabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin ko't dalangin mo, dinig niya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Pagkat siya ay mabuti, di marunong pabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Jesus. Good morning, Kompi family. Psalms 103. Happy anniversary, Kompi. God bless us all. Thank you. Good morning, Jesus! It's Throwback Thursday! Purihin ang Panginoon. Muli magandang umaga sa ating lahat, sa Kompi family, North, East, West, South. Una-una, binabati ko muna ang aking family, Nokong family, Abena family, Garcia family, at lahat ng kapatiran sa Norte. Praise the Lord. Pastor Simple. Yan, thank you Lord. Binabati ko din po yung aming mga prayer meeting diyan po sa Pele State, diyan po sa Kaibiga, Tumana, at diyan po sa Makati. At ganoon din po yung aming mga mahal sa buhay, diyan po sa parte ng Batangas, sa Rizal, at diyan po sa Kogyo. At sa lahat po ng ating mga kapatid na nakikinig po sa umagang ito. Magandang umaga po mga kapatid. Mapagpala po tayong lahat at makinabang sa maiklong oras ng ating ipagsasama. Salamat sa Diyos. Amen. Ngayon nga pong araw ng Huwebes is Throwback Thursday. Kung ating babalikan last Thursday, ating sinimulan yung introduction to the book of Judges, no, mga kapatid. Ito ngayong araw po ng Huwebes, atin ang pasisimulan yung ating pagtalakay sa mga huwes, sa mga judges na ginamit ng Panginoon sa bayang Israel. Pero bago yon, isang maikli mo ng pagre-review, no, mga kapatid, no, ating tingnan doon sa Book of Judges nga, no. Alam naman natin na ang Book of Judges is the 7th book in the Old Testament. It has 21 chapters. At ang title ng book na Judges is derived nga sa man and woman who ruled Israel during the time of Joshua to Samuel. Yung Greek word nga ng Judges is sa Greek is sopetim.
sa Judges chapter 2 verse 16. Their function being of military deliverers to the oppressed Hebrews. So ating sa ating pagpapatuloy mga kapatid, ating talakayin na yung unang judge na naitalaga ng Panginoon sa bayang Israel. Pangunahan tayo ni Pastor Simple. Sige po, babasahin ko po muna dito po sa Book of Judges, dito po sa Judges, sa verse 7 po hanggang 11. Nanumbalik na naman sa kasamaan ang mga Israelita. Tumalikod sila kay Yahweh at sumamba sa mga Baal at kay Astarot. Dahil dito, nagalit siya sa kanila at pinabayaang malupig ni Haring Kusan Risataim ng Mesopotamia. Sila'y nasakop nito ng 7 taon. Nang dumaing sila kay Yahweh, hinirang niyang hukom si Otniel, anak ni Kinas na kababatang kapatid ni Caleb, upang ito ang magligtas sa kanila sa kamay ni Haring Kusan Risataim. Nilukuban siya ng espiritu ni Yahweh, pinangunahan niya ang Israel at nalupig niya ang hari ng Mesopotamia at naghari sa Israel ang kapayapaan sa loob ng 40 taon. Iyan, purihin ng Panginoon. Ito nga pong ginagawa po nating tungkol po sa Book of Judges. Alam po naman natin ang pangyayari dito. Ito po yung nahirang na unang hukom na wala nga pong iba kundi si Otniel. At ito po ay pagkatapos pong mamatay ni Josue. At yun po ay naalipin po sila ng ilan? 7 taon. Kaya dito, ano po ang makikita natin? Si Otniel nga po, siya nga po yung first judge of Israel. At ang tawag nga po sa kanya ay Lion of God. At siya po ay anak ni Kinas, doon po sa binasa natin kanina, at napamangkin po ni Caleb. At ang maganda po dito, alam niyo po, kung ating babasahin yung book Judges, bawat tribe, kumukuha sila ng mga hukom. At ito nga po, ito pong si Otniel, siya po ay sa tribe of Judah na napili. At kung makikita ho natin, grabe yung mga pangyayari dyan. Talagang ang nakita ko, talagang pagka walang namumuno, ang mga tao talaga, para bang nalilito sila, hindi nila malaman kung anong gagawin nila. Kaya balik sila ng balik doon sa kanilang kasalanan. Kaya nga po dito, ang napakaganda ay yung pong mga Israelita, dumaing po sila kay Yahweh at humingi nga po sila dahil pagkamatay nga po ni Josue, di wala na nga pong mamumuno. Kaya dumaing po sila kay Yahweh at yun nga po, binigyan po sila ng hukom at yan nga po ay walang iba kundi si Otniel. Kaya tingnan po natin, ano po ba yung ating matututunan dito sa kay Otniel. Tawagin po natin si Brother Boy. Magandang umaga po uli mga kapatid. Na katulad po ng nabanggit ni Pastor Simple, yung ating pag-uusapan ay yung unang hukom ng Israel, si Otniel. Merong nagsabi na si Otniel ay siya rin ang pinaka-the best sa lahat ng hukom. Kung siya man yung the best o hindi, ang mahalaga sa ating mga pag-aaral ay matuto tayo kung paano tayo higit na magiging mapagtiwala at maging palaasa ay sa Diyos. Amen? Para pakinabangan natin yung ating mga pag-aaral. Sabi nga ng isang tagapagturo, ang buhay daw matututunan mo at maunawaan backward. Life can only be understand backward, but must be lived forward. So, tama pala yung ating throwback Thursday na lagi nating inaala-alala yung ating mga ninuno. Amen? At alam niyo ba kung bakit maunlad ang mga Israel sa panahon ni Joshua? Maunlad at malaya ang kanilang buhay. Alam niyo kung bakit? Ang pangalan ni Moises ay halos 60 beses nabanggit sa aklat ni Joshua. Ibig sabihin, sa puso ni Joshua at isipan niya, hindi naaalis yung kanyang pinanggalingan. Katulad ng nabanggit na narinig natin kay Pastor kanina, kay Pastor Alex, na sabi niya, lagi nga sinasabi ni Mami,
Iba ang mapag-alala sa nakaraan, mga kapatid. At kayo ba may naaalala tungkol sa mga sinabi, may kaugnayan kay Joshua at kay Moises? Ako meron. Yung Joshua 1:3, yun lang mga unang lugar. Sa Joshua 1:3, ang sabi ng Diyos kay Joshua, katulad ng pangako ko kay Moises, lahat ng mararating yung lupain, ibibigay ko sa inyo. Lahat pangako yun ng Diyos. At pagdating, dinagdag pa niya sa verse 5 ng Joshua 1:5 na walang makalulupig sa'yo, walang tatalo sa'yo. Kung papaanong sinamahan ko si Moises, gayon kita sasamahan. Hindi kita pababayaan. Kaya naman, hanggang sa kahuli-hulihan ng buhay ni Joshua, wala siyang inaalala, kundi yung pag-ibig at katapatan ng Diyos, hindi lamang sa kanya, kundi sa buong bayan ng Israel. Kaya nung mamamatay na siya, sabi niya, sa Joshua 23:14, ako ay malapit nang mamatay. At lahat ng ipinangako ni Yahweh sa inyo, ay nanatanggap na ninyong lahat. At ni isa man walang nasira. Pero mo, at kaya sa buong panahon ni Joshua, nabuhay ang buong bayan ng Israel ng matahimik, laging tagumpay, at malaya. Kasi kung ano ang leader, gayon din ang bayan. Kaya salamat sa Diyos. Kaya lamang, nung sila ay pumasok na tayo sa aklat ng hukom, katulad ng binabanggit ni Pastor Simple, ando na yung compromise, ando na yung apostasy, lalo na ang idolatry. Kasi, ang sabi sa Judges 2, verse 3, 1 hanggang 3, sabi ng Diyos sa mga Israelita, nangako ako sa inyo na hindi ako sisira sa aking tipan. At may lakip na bilin na kayo man ay wag ring makikipag-isa doon sa mga taong darat na ninyo. At hanggat mari, wasakin ninyo ang lahat ng kanilang dambana. Pero anong ginawa ninyo? Hindi ninyo ako sinunod. Hindi ninyo ako sinunod. Kaya, yung mga tao na yan na darat na ninyo, hindi ko na lahat paalisin. Nagtira ang Diyos. Sa Judges 3, verse 1, nagtira ang Diyos ng ilang bayan at sabi, yung mga tao na yan ay magiging tinik sa inyong landasin. Magiging malaking problema sa inyo. At yung kanilang mga Diyos-Diyosan, dahil hindi nyo sinira ang kanilang mga dambana, yan ay magiging mabigat na pagsubok sa inyo. Kaya pagdating doon sa binasa ni Pastor Simple kanina, muling nagbalik sa kasalanan ang buong bayan. Tumalikod na naman silang muli kay Yahweh at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kila Baal at kay Assyria ba yan? Tumalikod. Kaya nakompromiso ang buhay, muling nabalik sa kasamaan. Pagka sinabing na compromise, tatandaan natin, hindi man nakakahawa ang puti. Tayo, katulad ng nababanggit kanina sa mga unang bahagi, tayo yung ginawang matuwid ni Lord. Maayos ng ating ugnayan sa Diyos. Hindi nakakahawa ang puti. Ang dekolor ang nakakahawa. Malakas makahawa ang masama. Nakuha niyo po ba? Kaya salamat sa Diyos na tayo ngayon nandito, hindi na hanggat maaari, hindi makompromiso ang ating buhay. Ang unang aral na ating matututunan, dapat si Yahweh lamang ang ating paglilingkuran. Wala nang iba. Amen? At kapahamakan ang paglilingkod sa ibang Diyos, kung meron mang ibang Diyos. Lagi nating naririnig yung Deuteronomy 8:18. Paborito yan, lalo na ng mga compi member, na hindi sa lakas nyo at kakayahan. Bagkos kung kayo man ay sumagana, yun ay kaloob ng Diyos. Lakas at kakayahan upang tayo managana sa Diyos nagbubuhat. Lagi nating inaangkin yan. Pero pagka binasa mo yung verse 19 ng Deuteronomy 8, makikita nyo ron na kapag kayo'y lumayo kay Lord at tumalikod, malilipol kayo. Meron lahat ng mga pangako, kahit pagkaganda-ganda ng pangako, laging may tagubilin. Yung lagi nating naririnig kay Pastor Romy, na dahil hindi kayo masaya,
Wala kayo sa kalagalakan ng paglilingkod kay Lord nung sa panahon ng inyong kasaganaan. Ipalulupig niya kayo sa inyong mga kaaway. At sila ang inyong paglilingkuran sa gitna ng gutom, uhaw, sa gitna ng lahat ng pangangailangan sa lahat ng bagay, sa gitna ng kahirapan. Parurusahan kayo, pahirapan kayo. Delikado ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. Masarap ang kinin ng mga pangako ni Lord, pero huwag mo kalilimutan yung kalakip. Tingnan nyo, pagka binasa nyo yung Ten Commandment, alam nyo ba kung nasa ng Ten Commandment? Nando sa Exodus 20. Yung mga nababasa natin sa labas ng mga simbahan, kulang yun. Ang tunay na Ten Commandment ay nasa Exodus 20. Bago nagpahayag ng mga kautusan ng Diyos, siya muna ay nagpakilala. Ang sabi niya, ako si Yahweh, ako ang Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin. Nagpakilala muna, nagpakahayag muna si Lord bago siya nagutos. At dahil siya ang Diyos at siya ang gumawa ng lahat ng buti at patuloy na gumagawa ng kabutihan sa atin, ang lahat ng karapatang magsabi sa atin ng dapat nating sundin ay siya. At tayo ay obligado. Meron tayong responsibilidad na sumunod. Amen? Hindi maaalis yun. Tingnan nyo, ang unang utos, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Mapanibughuin si Lord. Mga kapatid, yang sila Baal at Asira, nahukay na ng mga archaeologists yan, nawala na yan. Andyan na lamang yan sa mga museum. Tourist attraction na lamang yan. Pero yung espiritu ng Diyos-Diyosan, andito, buhay na buhay yan, kahit na sa kasalukuyang panahon. Siguro masabi nyo na, ano ba naman to si Brother Boy, puro Diyos-Diyosan na lang. Wala tayong magagawa dyan. Pagka nagbasa ka ng Old Testament, ang kasalanan ng mga Israelita, puro idolatry, mga kapatid. Nakuha niyo po ba? Tignan mo, ang Diyos natin ay nasa langit, at ang ginagawa ay kung ano ang ibig. Pero ang Diyos-Diyosan ng mga pagano, nasa sulok-sulok lamang. Nung kami ay makarating ng Thailand, nakko, lahat halos ng mga ribulto, larawan, mga nag-uopisina, matatalinong tao. Pero bago pumasok sa opisina nila, nagdadasal muna rin sa parang si Batman na nakasabit doon sa kabila ng building. Iba mga kapatid, kapahamakan yan. Tignan mo, bakit ka sasamba sa isang Diyos-Diyosan na ayos ang mata, pero hindi naman nakakakita. Hindi naman alam ang kalagayan mo. Paano kang tutulungan yan? Mayroon ngang tenga, dalanginan mo ng dalanginan, hindi naman nakakarinig. Kahit mangako ka ng mangako, baliwala lang. Mayroong bibig, wala naman pangako na pwede kang asahan kasi hindi naman marunong magsalita. At hindi ka matutulungan kasi may kamay, hindi naman nakakagalaw. Kapag ka may oras ng panganib, ikaw pa magliligtas sa kanya. Kasi wala namang pa. Ewan ko, hindi nga lang tayo nakaabot sa pag-aaral natin kay Gideon. Si Gideon, nung sirain niya yung mga dambana nung Diyos-Diyosan nung kanyang tatay, papatayin sana siya nung kanyang mga kaanak doon. Pero sino nagtanggol sa kanya? Yung kanyang tatay tumapang. Kasi ayon, pinatapang siya nung pananampalataya nung ni Gideon. Sabi nung tatay ni Gideon, sino ba ipagtatanggol nyo? Si Baal? Bakit hindi si Baal ang magtanggol sa kanya sarili? Total, dambana niya isinira. Mga kapatid nako, pag-isipan nating mabuti to. Napakalaking kasalanan niya. Buong bayan ng Israel, napahamak dyan. Ang Diyos natin, sabi ng Jeremiah 16, pwede bang gumawa ng Diyos ang isang tao? Maliwanag na ang salita, ang sagot, hindi. Kung gumawa man siya ng Diyos, yun na hindi pwedeng maging tunay. Hindi pwedeng ang Diyos, ang tao ang gagawa ng Diyos. Pagka ang tao gumawa ng Diyos, ayon sa larawan niya, may mata, may ilong, may tainga, pero tayo ang nilikha ni Lord. Nakuha niyo po, sa wangis at larawan niya. Ano ba ang wangis at larawan ni Lord?
sa kanyang kabanalan at katwiran, nando sa Ephesians 4:24. Amen? Hindi tayo pwedeng gagawa ng sarili nating Diyos. Ngayon, ano ang ikalawang matututunan natin dyan? Sa gitna ng kanilang mga pagkakasala, napakatagal na panahon na hindi nila in-acknowledge yung kanilang kawalan. Kaya 8 taon silang nabihag. Kasi alam mo kung bakit? Hindi kaagad sila tumawag kay Yahweh. Kasi kapag ang tao, hindi maganda ang buhay, hindi agad-agad yan nakakatawag sa Diyos. Dumalangin man yan, hindi niya makumbinsi na yung kanyang dalangin pakikinggan ng Panginoon. Kaya hindi ka magtataka kung bakit karamihan ng tao, kung manalangin, binabasa o kaya ay memoryado. Kasi wala ang isipan doon sa panalangin. Pero once na ikaw ay nanalangin ng buong puso, hindi mo matitiis na hindi iyak. Ako nung araw, natatandaan ko, kapag ako'y tinawag na mag-opening prayer, mag-closing prayer, hindi ako luluha, hindi ako iyak. Alam niyo kung bakit? Nalulula ako na ang Diyos na may gawa ng langit, lupa, dagat, lahat ng naroroon, biro mo nakakausap mo. Yun ay nangyayari lamang sa may tamang ugnayan sa Diyos. Alam naman natin na ang panalangin ng isang masama ay hindi pinakikinggan ng Diyos. Pero kapag katama ang ugnayan mo kay Lord, anumang oras, salamat na lamang yung mga Israelita sa panahon ni Otiel, matapos ang 8 taon, naunawa nila na apart from sa intervention ng Diyos, wala silang kapag-asa na hindi sila matutulungan nung kanilang Diyos na si Baal at si Asira. Nakuha niyo po? At nang sila'y tumawag, agad dininig ng Diyos ang kanilang panalangin. Makita yung mapanalanginin, lalo na sa lahat ng ating pangangailangan. At tandaan natin, katulad nga ng binabanggit ni Pastor Alec kanina, na ang Diyos natin tinatawagan, sa Kristiyano lamang nangyari yan, na nagpakilala bilang ating tatay, ating Aba, Father. Nakuha niyo po ba? Kung yung mga masasamang ama sa lupa, kayang-kayang magkaloob ng mga mabubuting bagay para sa kanilang anak, pagkaano pa kaya ang buting idudulot sa iyo ng iyong tatay sa langit? Tatandaan natin, hindi siya indifferent doon sa ating mga pain and suffering. Malapit si Lord sa atin. Hindi siya pabaya na Diyos. Hindi siya Diyos na walang pakialam, kundi isang Diyos na ang malasakit, pagmamahal ay hindi nawawalay sa ating lahat. Kaya pray. Amen? Yan lamang ang pinakamabisang paraan para tayo laging nakakaabot sa Diyos. Ito, maganda. Doon sa maliliit na bagay na pangangailangan mo, maging kang mapanalanginin para pagdating ng malalaking bagay na pangangailangan, sanay ka na. Amen? Sanay ka nang tumawag. At nang naging bunga, 40 years ng kapayapaan para sa bayang Israel. Nung araw, pagka may pangangailangan ng bayan ng Hudyo, tumatawag sa mga propeta. At tama yun. Propeta, leader. Kasi sabi ng 2 Chronicle 20:20, manalig ka kay Yahweh at matatatag ka. Magtiwala ka sa kanyang mga propeta at magtatagumpay ka. Ngayon, sa panahon natin, hindi na sa propeta ang lapit. Ang sabi ng Panginoong Yesus, lumapit kayo sa akin, lahat kayong nabibigatan at napapagal, at kayo'y aking pagpapahingahin. Mag-aral kayo sa akin at pasanin ninyo ang aking pamatok, sapagkat ako ay maamo at mababa ang loob. Kay Jesus ang lapit. Amen? Nasa kanya ang tamang kapahingahan at kapayapaan. Sa aklat ng Hebrew, sa Hebrews chapter 4, makikita nyo ron na sabi, kung nadala ni Joshua sa tunay na kapayapaan, ang mga Hudyo, ang mga Israelita, hindi na sana siya nagtakda ng isang araw pa. Pero, so nangangahulugan na meron talagang itinalagang isang araw ng kapahingahan si Lord para sa mga mananalig sa Kanya. At ang araw na yon ay ngayon. Kaya ang sabi, kapag ka narinig ninyo ang salita ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong mga ulo. Tanda natin, merong kapahingahan mga kapatid. At alam ko namang nararanasan nating lahat ngayon yon.
Wala yon, hindi mo matatagpuan sa iba. Tangi kay Jesus lamang, the Prince of Peace. In Jesus' name, amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Napakaganda talaga ng ating tinatalakay, no? Tukol dito sa Book of Judges, chapter 3, 5 to 11. Ito ay kumakatawan kay Judge Othniel, na ang meaning nga ng name is God is power. Alam nyo, doon sa 1 Corinthians 10, verse 6, sabi nga po, ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa atin upang wag tayong maghangad ng masasamang bagay gaya ng ginawa nila. At sa verse 11, sabi nga po, nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. Isa po sa nakita ko sa pangyayaring ito, sa bayang Israel. Actually, ang Book of Judges ay hindi naman talaga tumutukoy sa mga judges, kundi kung ano ang naging buhay ng Joshua generation ng bayang Israel pagpasok nila ng Promised Land. Kasi may mga natira mga kapatid doon ng mga ibang lahi. Kamukha ng sinishare ni Minister Boy. Nandun yung may mga Mesopotamian tribe na kung saan ang practice pagan and sexual immorality na-adapt nila mga kapatid yon. At yun ang naging daan upang sila'y ma-oppress for 8 years mga kapatid. Na ginamit nga si Othniel para sila ma-deliver at nagkaroon ng 40 years of peace sa land of promise. Napakaganda mga kapatid ng turo ng Panginoon dito sa atin. No? Una, pinapakita nga rito that God's people must live in the world but must not live like the world. Parang tayo, di po ba mga kapatid, tayo na kay Lord. And we live in this world. Pero mahalaga, yung ating standard ng Panginoon. Hindi standard ng makamundo. Gaya ng ginawa ng ating mga ninuno, nasa land of promise, and yet, ang kanilang naging practice, yung mga pagan and sexual immorality. Hindi lamang yun, sabi nga the conqueror has conquered. Sila yung mga conquerors and yet sila yung na-conquer ng mga ibang lahi. Ano pa? Sabi ito mga kapatid, what you are craving for will oppress you. Ganun ang kanilang naging buhay mga kapatid. Yung kanilang mga bagay-bagay na ginawa na di sa kalooban ng Panginoon, yun ang ginamit ng Diyos sa kanila upang sila'y pahirapan. Parang sa ating buhay ngayon, mga kapatid, ano ba yung mga bagay na ating kinikrave na hindi naman kay Lord? Halimbawa, pagsusugal. Yung pagsusugal na yan, ay gagamitin ng Panginoon sa inyo para pahirapan ka rin. Kaya totoo, di ba? Yung mga mabibisyo, yun ang mga bagay din na nagpapahirap sa kanila. Ganon din ang nangyari sa bayang Israel. Pero dito pinapakita ni mga kapatid, no? Isang parang magulang ito mga kapatid. Isang parang tatay na kinakailang turuan talaga ng lesson. Sabi nga po, the presence of the enemy in the promised land was an opportunity for the Israelites for teaching, testing, and trusting. Kasi mga bata ito mga kapatid Hindi nga sila marunong magpaggera Kaya sila tinuruan ng Panginoon. At sinubok ng Panginoon at tinuruang magtiwala sa Diyos. Sila nasa land of promise, mga kapatid, land of milk and honey. Kaya nga sabi mga kapatid dito, sa Deuteronomy 8:11, huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na inyong Diyos. Kung kayo'y namumuhay na ng sagana, nakatira na sa magagandang bahay, at marami ng alagang hayop, at marami ng naipong pilak at ginto, huwag kayong magmalaki. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Kasi ganun po ang kanilang naging buhay, mga kapatid. Medyo sila'y nakalimot sa Panginoon. Kaya nila naranasan yung 8 years of oppression ng enemy. Inalaw ng Panginoon yun, mga kapatid, to teach them, to learn them, sila mag-learn ng lesson, at sila matutong magtiwala sa ating Panginoon. May mahalaga, huwag na huwag tayo makakalimot sa ating Panginoon. Pastor Simple. Yan, tempurihin ng Panginoon. Alam niyo po, pag binasa nga po natin ang book na yan, kung gaanong yung tao ay pabalik-balik sa kasalanan, ang Diyos hindi nananawa. Laging pagtawag nila, laging naandoon ang pagdiniglagay ng Panginoon sa mga panalangin natin. Kaya ano pong nire-remind sa atin ni Lord na sa buhay natin ngayon bilang mga mananampalataya, lagi pong nariyan si Lord, sumasagot sa ating prayer. Ang sekreto lang po ay lalong-lalo na tayo ngayon mga mananampalataya ni Lord,
kinakailangan na pag alam na nating mali, yung katulad nga nabanggit ni Brother Boy kanina, sabi nga, tayo mga mananampalataya ngayon, ginagawa natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Dahil pinakita sa atin ng Panginoon kung gaano kabait niya. Kaya yun po, salamat sa pagmamahal ng Panginoon. Alam niyo po, sa mga susunod pa nating pag-aaral, tingnan naman po natin kung sino ang susunod na judges na ating pag-aaralan. Thank you, Amen. Kami po iaawit sa Panginoon. Thank you, Lord. Di ako makakalimot na tumawag sa iyo, Panginoon. Di ako makakalimot na tumawag sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng paghihirap, ligaya o pagsubok, di makakalimot sa iyo. Di ako makakalimot na tumawag sa iyo, Panginoon. Di ako makakalimot na tumawag sa iyo, Panginoon. Di ako makakalimot na tumawag sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng paghihirap, ligaya o pagsubok, di makakalimot sa iyo. Di ako makakalimot na tumawag sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng paghihirap, sa gitna ng paghihirap, ligaya o pagsubok, di makakalimot sa iyo. Di ako makakalimot na tumawag sa iyo, Panginoon. Di ako makakalimot na tumawag sa iyo, Panginoon. Di ako makakalimot na tumawag sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Let us pray, Pastor Simple. Sige po, tayo manalangin. Panginoon, salamat po muli sa umagang ito, sa muli pong pagbibigay sa amin ng pagkakataon para ma-throwback po namin yung mga nakaraan, lalo na po yung mga magagandang bagay sa panahon ngayong, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa mga pagtuturong katulad nito upang sa ganun po patuloy po naming maisakatuparan ang layunin po yung sa aming buhay. At muli, Panginoon, kami po'y humihingi rin po ng tawad sa mga nagawa naming kasalanan, sa isip man ito, sa salita o sa gawa, upang sa ganun po maging karapat-dapat po kami na makasunod sa inyong mga salita. At muli, Panginoon, sa maghapon pong ito, samahan po ninyo kaming lahat, lalo na po yung mga kapatiran po naming patuloy na nakikinig ng ganitong gawain. Lord, yung mga nagtatrabahong kapatiran namin, pag-uwi po nila, galing trabaho, ang pag-iingat. At kami din po, Panginoon, salamat sa patuloy na pag-iingat po nyo sa amin araw-araw. Kaya, Panginoon, kami po'y patuloy na nakakasigurado na araw-araw ng buhay po namin nasa inyong mga kamay. Salamat po, Lord. Muli, lahat ng papuri pa sa salamat, ibinabalik po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen! Salamat sa Diyos! God bless po sa ating lahat. God bless po.